Okay, so if it's your first time traveling to Australia, here's how you can secure your tourist visa. I applied for the tourist visa Stream 600 and yan din yung applyan nyo kung dadalaw kayo sa friends nyo or family dito sa Australia. There's a frequent traveler visa pero mas mahal yun. That's about 1,480 Australian dollars. That's around 56,000 pesos pero for 10 years naman na yan. So the application has two phases. The first is the online submission of documents and the second phase is the collection of biometrics. So dito muna tayo sa online submission of documents. So first, kailangan nyo gumawa ng account sa IMI account. So kailangan nyo i-verify yung email address nyo and kailangan nyo rin ng authenticator app. Kasi every time na maglo-login kayo, kailangan nyong patunayan na kayo yung naglo-login. So I personally use Microsoft Authenticator. And then after that, kapag na-set up nyo na yung account nyo, kailangan nyo mag-answer ng 20-page questionnaire. So my advice is to answer that as honestly and accurately as possible. Kasi depende sa sagot nyo, yung mga requirements na lalabas doon sa account nyo na kailangan nyong i-upload. So mostly tungkol lang naman yan sa purpose nyo sa pagta-travel at yung background nyo. Kung may pupuntahan ba kayo, kung magtutourist lang ba kayo, or gaano ba kayo katagal dito sa Australia. So that means pwedeng mag-vary yung hahanapin sa inyong requirements. Depende dun sa mga sinagot nyo dun sa questionnaire. So you can always save and continue later kung hindi nyo siya matapos kasi medyo mahaba din siya. So in my case, nilagay ko na less than 3 months lang naman ako mag-visit dito sa Australia. Tapos sinabi ko rin na may friend akong dadalawin. So nilagay doon yung name ng friend ko, yung details niya, address, and contact number. So these are the mandatory requirements and ito naman yung mga optional. Pero syempre, mas maganda pa rin na marami kang supporting documents para ma-assess ng officer kung dapat kang bigyan ng visa. So for this category, I attach the following. For the passport, syempre basic checks tayo. Una, dapat valid pa yung passport nyo 6 months after your planned travel dates. Yan yung usual kahit saan ka pupunta. Also, i-check nyo kung may pirma na kayo sa page 3. Tapos, kung meron na kayo nakalagay na emergency contact doon sa last page. Also, kung may blank pages pa yan para sa mga passport stamps pag umalis kayo. So, for the cover letter, ano ba yung mga sinulat ko? Una, I stated the purpose of my travel. Saan ako magsistay at kung saan manggagaling yung mga travel funds na gagastusin ko sa Australia. So, nilagay ko rin yung mga bansang napuntahan ko before and I said na never pa akong nag-overstay, never pa akong nag-violate sa visa ko. And I also said na ganun din yung gagawin ko sa Australia. So, if you comment Australian visa, I'll share the format of my cover letter. Now, for this category, national ID lang sapat na. So, pinagsama ko lang yung front and back sa isang page. For this category naman, travel history lang yung in-upload ko. So, ano nakalagay dyan? So, nandyan yung travel date, ano yung ginawa ko sa bansang yon. Tapos, kung natago ko pa yung boarding pass, sinama ko din siya, yung picture ng visa ko at yung picture ng stamps nung nag-entry ako at nag-exit dun sa mga bansang yon. So, for this category naman, Form 54 lang yung kailangan i-submit. So, yun yung parang family tree nyo. So, yung first pages ay in Chinese and yung following pages ay in English. So, may link naman dyan. Pero, ang kailangan nyo lang naman i-fill out dyan ay yung English part. Tapos, automatic nang masusulatan din yung Chinese na part. So, I also attached my PSA birth certificate kasama nung Form 54 para patunayan na yung sinulat kong name ng parents ko dun sa Form 54 ayun nga yung totoong parents ko as per my PSA birth certificate. For this category, I submitted my bank certificate and bank statement from my digital banks kasi doon ako nag-iipon. So, I submitted CIMB and GoTime. Tapos, sinubmit ko rin yung isang galing sa traditional bank kasi nandun yung payroll ko. So, although mababa yung ADB nun, sinubmit ko siya para lang patunayan na may regular inflow naman ng cash. Additionally, nagsubmit ako ng share capital account ko sa isang cooperative. Sinubmit ko yung isang credit card bill ko tsaka yung ORCR ng sasakyan. Ito pa yung mga additional documents na pwede nyo submit sa category na to. So, for this naman, nagsubmit ako ng invitation letter galing dun sa friend ko. So, anong nakalagay doon? Nakalagay yung pangalan niya, contact number, address, at yung iba pang details kung anong ginagawa niya dito sa Australia. Nagsama rin ko ng mga photos together para patunayan na magkakilala talaga kami even before. Nakalagay din dun sa letter na magpo-provide yung friend ko ng accommodation. So, nilagay namin na dun din ako magsistay kung saan siya nakatira. So, if you comment Australian visa, I'll also share the invitation letter format with you. Lastly, for this category, I included my COE which was issued within the month. Nag-include rin ako ng 3 recent payslips at yung ITR ko last year. So, notice na wala akong sinubmit na flight booking or hotel booking kasi hindi pa yan siya required kapag nag-a-apply ka pa lang ng visa papunta sa Australia. So, after reviewing all the documents that I uploaded, sinubmit ko na yan tapos nagbayad na rin agad ng 200 Australian dollars, about 7,945 pesos yung na-charge sa credit card ko.
So right away, na-receive ko na rin yung email na nagre-request na sila ng biometrics ko. Ayan, so dito na tayo sa second phase ng application natin. So once you receive your request letter, isi-send nila sa email, makukuha nyo na dyan yung VLN or yung Visa Lodgement Number. Pag nakuha nyo yan, you have to sign up sa VFS website. You have to set an appointment, select nyo lang yung date and yung time. Tapos pwede kayo mamili sa 3 locations. So merong Cebu, merong Davao, at merong Manila. Pero hindi yan talaga Manila. Actually, nasa Makati sila. So ano ba yung mga dapat dalhin on the day of your appointment? Una, syempre yung appointment letter para kapasukin kayo kasi patunay yon na meron kayong appointment that day. Pangalawa, yung request letter na hinahanapan na kayo ng biometrics. At pangatlo, 615 pesos bilang bayad sa biometrics. So after ko ma-prepare lahat ng documents na yan, I headed to Circuit Corporate Center Tower 2. Katabi lang yan ng Ayala Mall Circuit sa Makati. So take note na hindi sila nagpapapasok ng sobrang aga. So kung halimbawa ang appointment nyo ay 9:30, hindi kayo papapasukin before 9. Usually 15 minutes before, saka pa lang kayo papaakyatin doon sa building. And also maliliit na bags lang yung inaalaw nilang dalhin, especially that walang locker sa loob. So when I got inside, binigay ko na yung mga documents ko dun sa receptionist. Tapos binigyan niya na ako ng queuing number. Siguro nag-antay lang ako ng mga 10 minutes. Tapos lumabas na yung queuing number ko. Napapasok ko sa isang room. Iko-collect na nila yung mga fingerprints ko. And siguro mga within 10 minutes, tapos na lahat ng process at nagbayad ako ng 615 pesos using my credit card. And just after 31 hours, naka-receive na ako ng approval letter na approve na yung visa ko. 1 year multiple entry. Kung isipin, medyo mahal talaga siya. Kasi for around almost 8,000 pesos, tapos 1 year lang yung validity ng visa. So hindi nila kailangan yung passport mo kasi wala na silang dinidikit na visa. So yung mismong letter na na-receive mo sa email, kailangan mo na lang siyang i-print. Tapos ipapresent mo siya sa mga immigration officer kapag hiningi sa'yo. So I launched my application on July 29. Nag-schedule ako ng biometrics ng July 31 at naka-receive na ako ng approval letter ng August 1. So there you go for all the resources about Australian visa. Just comment Australian visa and I'll share the documents with you. Good luck!